Uy, 10 dirham lang to? Mura naman. Ibahan ng UAE at Pinas Part 2. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. So, konting kwento. Right after ko makarating dito sa UAE. So, may mga list tayo ng mga napansin natin pagkakaiba sa Pinas tsaka dito sa UAE. So, right after nating makatungtong sa bansa na to. So, may mga napansin tayo, no? Ito yung kwento. So, dun sa una kong trabaho, bali, nagtrabaho muna ako kasi so, nangyari, hindi ko alam pa yung mga pagkain dito. Syempre, nangangapa ka pa kung alin yung mga pwede mong kainin. Though may mga Filipino foods naman. Siyempre, pagdating mo dun sa sa pagtatrabaho mo, ikaw yung kailangan mo mag-adjust kung ano yung mga pwedeng pagkain para sa'yo or kung hindi ka pa nakakapag-prepare. So, kinakapa mo pa muna. So, dun sa site, mapaladala ako kasi may mga Pinoy yung kasama dun sa una kong trabaho. So, sila yung nag-guide sa akin, sila yung malalay sa akin, paano. So, ito yung una kong mga natuklasan na pag-compare sa Pinas na siyempre, iba. Yun yung pagkakaiba, no? Yung almusal dito, gumastos lang ako ng 5 dirham. So, may tsaa ka na, may tubig ka na, then may tinapay ka na. So, yan yung, tanda ko yun, nag-egg parata. Basta 5 dirham, lahat na may tubig, may tsaa. So, busog ka na. Natuwa ako doon kasi nasarapan din ako doon sa egg parata. Yun yung unang day ko yata, nag-almusal ako. Do kumain ako sa bahay, pero tinry ko rin. Then, it's 5 dirham only. And, nag-enjoy ako dun sa pagkain. Pag tanghalian naman, nung right after tanghalian, di ko rin alam na ano yung pwede mo kainin. So, pinakamalapit na pagkain ng Pinoy na available dito, yung biryani. So, ayun, kahit saan kasi may mga Indian restaurant dito. So, pwede mo kainin yun. Kasi kanin Siyempre, tayo mga Pinoy. Kanin. So, ayun. Siyempre, mga nag-struggle mo dun, nag-alala ka kasi di mo alam kung ano yung kumikakainin ka ba, hindi. Pero, naman siya, napakarami pa lang. So, ito yung mga napansin kong kaibahan. Part 2 na dito sa UAE and sa Pilipinas. Unang-una yung food, siyempre yung pagkain. Though, meron po tayo na Filipino food dito. Pero syempre, dahil multicultural po dito sa bansa na to, mas marami po yung population ng ibang lahi sa atin. So, yung mga pagkain, may Arabic food, may Indian food, may Pakistani food. So, yan po yung mga available. May iba't ibang restaurant din po, pero most commonly yung every corner ng street siguro, may mga maliliit na Indian food dyan. So, very accessible kahit saan pwede ka mag-chat. So, yun natutunan ko din dito. So, ano pa yung kaibahan na napansin? Presyo ng bilihin. Presyo ng bilihin sa ang dami mong supermarket na 50 dirham lang, marami ka na mabibili. Unlike sa Pinas, pag may 50 pesos ka may mabibili. So do may yung wag ka magko-convert value lang ng value, 50-50 ganyan, 100. May marami ka mabibili. Lalo na marami kaliwat kanan yung mga market na may nakasale. Yan, daming nakasale. So, ano pa yung napansin ko na pagkakaiba? Isa pang napansin ko na transportation. So, dito, bawal dito yung may pick up kung saan-saan. Dito may designated drop-off at saka pick-up. Unlike sa Pinas, lalo na sa probinsya, kung saan nasan yung bahay mo, doon ka bababa. Kung tapat mo ng bahay mo yun, doon ka na bababa. Dito, hindi po. May designated drop-off, may designated pick-up po yung mga sasakyan. Hindi ko basta-basta pwedeng tumigil kung saan-saan at doon ka bababa. Hindi po ganun dito. Iba po yung sistema. So, parehas ng train, bus. Unlike yun, taxi lang po ang pwedeng gumawa nun. Pero syempre sa highway, hindi pwedeng gawin ng taxi yun. So, taxi pala yung pwede. Pag sa bus at pag sa unlike sa atin, di ba sa bus, pwede kang pumara. So, ayun. Dito po hindi pwede. So, ba't ko nga pala ito sinishare? I-share po ako ng gantong inputs na syempre kasi maganda dito yung sistema yung sana ikaw pinapangarap mo rin na yung sistema ng ibang bansa sana maging kagaya din natin sila Pinas. Kasi medyo yung Pinas nale-left behind na. Parang para sa akin lang naman. Yung pamumuhay po sa Pilipinas ay parang iwan tayo ng mga 50 years ganyan. Marami pa rin po kasing kupong sa atin. Hindi sabihin yung pamamaraan, hindi naman po way ng technology. Pero yung pamamaraan natin, yung sistema, medyo left behind po tayo. So, kalaban kasi natin dito, yung lalo na sa bansa natin, hindi na tayo umuunlad. Siguro umuunlad yung mayayaman lang.
Pero yung kabuuan ng Pilipinas, di po umuunlad. So, ayun po, kasi naniniwala ako dito sa delayed gratification. Kung sa atin, pinagtatrabahuan to, I'm sure later on, siguro naman may mga grupo dyan na tumatrabaho, mag-change ng, I believe that may change, may pagbabago po na magaganap sa siguro mga next 3 generation sa Pilipinas. Sana So, ayun po, kung trip nyo po yung kung trip nyo po itong gantong usapan, please join my group, Dumi Discarding Pinoy. Masingit ko lang po, meron po akong mali. Andyan yung link sa baba. And ako nga po pala ay real estate and insurance agent sa Pilipinas. So, if you need an insurance or property, I can definitely help you. So, ayun po, mapagpalang araw po sa inyong lahat.